Love Serye TV. Mr. Billionaire, May Missing Melody. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Papunta si Maria sa palengke ng madaanan ni Jess. Saan ka pupunta? Tanong ng lalaki. Sumabay sa kanya. Bibili ng mangga. Sagot niyang inuso ang direksyon ng pamilihan. Bakit ka pa bibili? Pwede naman kitang ikuha na lang. Ngumiti siya. Talaga? Nang dumating sila sa manggahan ay wala silang dinat ng tao roon. Wala naman tao dito. Sino ang pakukunin natin ng mga mangga? Tanong niya nagpalinga-linga sa paligid. Ako! Sagot nitong bumaba ng motor at sinimulang akyatin ang puno. Hoy, marunong ka ba talagang umakyat niyan? Mamaya mahulog ka ha. Nag-aalalang sigaw niya. Nakangiting nilingon siya nito. Hoy, concerned siya. Tudyo pa nito. Dinilaan niya ito. Ay, ewan ko sa'yo. Natawa si Jess at inabot ang isang bunga. Oh, saluhin mo. Umakto itong i-itch ay yon. Hoy, teka lang. Malalamog naman ang mangga sa ginagawa mo. Bigla niyang awat na itinaas ang laylayan ng kanyang t-shirt. Umupo ito sa isang sanga. Ano ba yung ginagawa mo, girlfriend? Labas na yan tiyan mo, oh. Mamaya makita ko na yung kung sino dyan. Sabihin sinasadya mong ipakita sa akin yung katawan mo. Reklamo nito. Namumulang ibinaba ni Maria ang t-shirt niya at pinaymaywangan ito. Alam mo, ang bastos talaga ng utak mo. Ani yan dumampot ng sanga ng mangga at ibinato rito. Natatawang umilag naman si Jess. Awat na Maria, mahuhulog ako. Buti ngayon at nang madala ka. Sana kagatin ka ng tuko sa tabi mo. Tuko? Tuko? Nasaan ang tuko? Anitong ginagad pa ang huni ng tuko. Tumawa siya. Kala mo nagbibiro ako? Ayan oh, malapit sa ulo mo. Tumingala si Jess sa kanyang itinuturo. Shit, bakit hindi mo agad sinabi? Natatarantang bulalas nito na hindi malaman kung ano ang gagawin. Dadalawang bagay lang ang kinatatakutan nito. Higad at tuko. Bumunghalit siya ng tawa ng parang unggoy na kumapit sa sanga ng mangga ang lalaki. Napamura pa ito habang humaharap at humahanap ng paraan kung paanong mabilis na makakababa. Sa kamamadali ay nadapilas ang isang paa nito sa pag-apak sa sanga at tuluyan nang nawala ng panimbang. Malakas itong napaungol nang tumama ang katawan nito sa lupa. Natigil sa pagtawa si Maria nang makitang hindi ito kumikilos. Bigla siyang napaluhod sa tabi nito at marahan itong tinapik sa balikat. Tumatambol ang dibdib niya sa matinding kaba. Para yatang hindi na humihinga si Jess. Para makasiguro ay dinaman niya ang dibdib nito ng isang palad. Humihinga pa nga. Inilagay niya ang isang kamay sa likod ng ulo nito. Wala naman siyang nakakapangbukol. Pero bakit hindi ito kumikilos? Napasama kaya ng pagkakahulog at nawalan ito ng malay? Hala, anong gagawin niya? Nagpalinga-linga siya kung may taong pwede niyang mahinga ng tulong. Pero walang katao-tao sa manggahan. Jess, muli iniyugin niya ito sa balikat. Isi-CPR ba niya ito? Engot ka talaga Maria. Humihinga pa nga eh. Sabi ng kanyang isipan. Sa labis na pag-aalala at kawalan ng magawa, ay bigla siyang napabunghalit ng iyak. Naramdaman niya ang marahang pagpisil sa kanyang kamay. Hey, mahina sabi ni Jess. At ngumiti. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay mahigpit niya itong niyakap at tuluyan ng napahagulhol sa dibdib nito. Maria, hindi pa ako namamatay. Maya-maya ay masuyo nitong sabi. Bumitaw siya at malakas kong hinampas sa dibdib. Aray naman, ang sakit na nga ng likod ko, dadagdagan mo pa ng damage. Wala ka talagang awa. Kunwari ay reklamo nito. Tinakot mo kaya ako? Nakalabi niyang wika na pinahid ng likod ng kamay ang luhang umago sa kanyang mga pisngi. Ngumiti ito at malambing na hinawi ang buhok na tumikit sa kanyang basang pisngi. Hindi pa ako pwedeng mamatay habang hindi pa kita nagiging girlfriend. May utang ka pang halik. Suminghod siya at muli ay sinuntok ito. Nakakatawang hinuli nito ang kanyang mga kamay. Nagbibiro lang eh. Kahit kailan wala ka talaga sa hulog, Roman. Napilayan ka na nga't lahat, nakukuha mo pang magbiro. Para sa yung lahat ay biro. Nakasimangot niyang sabi. Sabi mo hindi ka iiyak kapag may nangyari sa akin. Ngayon ay sigurado na ako. You care for me, girlfriend. Nagkulay makopa ang kanyang pisngi at mabilis na napatayo. Natatakot lang ako na baka mabaldado ka dahil sa nangyari. Hindi ako ang sinisisi. Kandautal niyang katwiran. Don't worry, Maria. I will care for you as you care for me.
Tinungo niya ang bisikleta at mabilis na sumampa. Ay, ewan ko sa'yo. Maghanap ka ng kausap mo. Girlfriend, alalay naman dyan. Pahabol ni Jess na napangiwi nang tangkain nitong bumangon. Bahagya lang niya itong nilingon. Mas malakas ka pa sa kabayo kung makaalas ka. Bumangon ka mag-isa mo. Kapag nagpa-x-ray ka, pati utak mo ipasitiskan mo na ha. Malakas din yata ang tama mo. Hindi utak ang may tama sa akin, Maria. Puso. Sa pula ko. Ramdam mo? Ganting panunudyo pa rin ni Jess na sinagot naman niya na nag-aalas kang tawa. Oh, hindi kaya ta umalis ngayon? Puna ng kanyang mama na makita siyang nakaupo sa balkonahe. Wala kayong date ni Jess? Nakaingos na inirapan ito ni Maria. Ma, hindi kami nagde-date ng lalaking yun no. Hindi siya makakaalis ng bahay nila dahil sa pilay niya. Tumabi ng upo sa kanya si Nora. Kaya pala napirmi ka dito sa bahay. May gusto ka ba kay Jess, Maria? Wala ma. Agad na namulang tanggi niya. Mahilig talagang manukso ang kanyang mama. Dati naman ay hindi niya iyon pinapansin. Hindi lang niya alam kung bakit siya naaapektuhan ngayon. Natawa ito. Bakit ka nagbablush? At saka bakit parang palagi kayo magkasama? Napauwi na lang tuloy si Nick sa Laguna dahil hindi mo na sinasama sa lakad mo. May college entrance exam kaya si Nick kaya bumalik sa Laguna. Inakbayan siya ng kanyang ina. Okay lang kung crush mo siya anak. Pinapaalala ko lang sa'yo na kung gusto mong matupad ang pangarap mo maging sikat na pianista, ay huwag mo munang seryosohin ang paghanga sa kanya. Yumakap siya sa baywang nito. Hindi ko sisirain ang pangako ko kay Papa Ma. Sana lang ay makita pa niya yung pagkamit ko ng pangarap ko. Aniyang agad na masa ang mga mata. Kapwa sila natahimik at naalala ang kalagayan ni Julie. May colon cancer ang kanyang papa at tinaningan na ng doktor ang buhay nito. Kahit anong sandali ay maaari na bumigay ang katawan ng kanyang ama. Natanggap na nila iyon ng kanyang mama. Ngunit masakit pa ring isiping baka magising na lang sila isang araw na wala na ito. Kaya nga sinusulit nila ang araw na kasama pa nila ang kanyang papa. At ipinangako niya rito ang gagawin niya ang lahat upang matupad ang pangarap nilang makilala siya sa buong mundo bilang isang magaling na pianista. Alam ko yon Maria, anang ina. O sige na, ihatid mo muna yung basket ng mangga na pinadala ni Jess. Napatuwid siya mula sa paghahayakap dito. May ipinabibigay siyang mga mangga? Kailan siya pumunta dito? Bakit hindi niyo ako sinabihan? Sunod-sunod niyang tanong. Oh, bakit natatarantang nagtatanong ka? At bakit tila nagugulat ka na pumunta siya rito? Muli nitong tukso. Manaman, muling natawa si Nora at malambing siyang kinutusan. Ipinadala lang yan, mga manggang yan sa katulong nila. Tumayo siya at mabilis na pumasok sa bahay. Sinundan siya ng kanyang ina. Maria, huwag kang masyadong pa-obvious kay Jess. Taga Maynila siya anak. Baka doble-doble ang girlfriend niyan doon. Hindi ko siya crush ma. Mariin niya uling tanggi. Ngunit hindi maintindihan kung bakit siya biglang naiinis sa sinabi nito. Talaga namang hindi niya crush si Jess. Bakit siya maiinis kung isang dosena naman ang nobya nito sa Maynila? Kinuha niya ang basket sa ibabaw ng hapagkainan. Bago lumabas ay dumaan muna siya sa glassware cabinet kung saan may salamin at inayos ang buhok. Huwag kang masyadong magpaganda Maria. Gusto ko din ang batang yon. Wika ni Julie na tumabi kay Nora sa pintuan ng kusina. Muli siyang namula at mabilis na umalis sa harap ng salamin. Pa, pati ba naman kayo? Nagpapapadyak niyang sabi. Tumawa lang ang kanyang ama. Ayon sa X-ray result ay wala namang nabaling buto kay Jess, ngunit masakit ang likod at balikat niya. Naresetahan siya ng pampatanggal ng kirot at ilang araw na pahinga. Nagpadala siya ng isang basket ng mangga kina Maria kanina. Ano kaya naging reaksyon nito? Iisipin na naman kaya nitong nagbibiro uli siya. Gustong-gusto niya kapag nag-iisang linya ang singkit nitong mga mata kapag inaalas ka niya. Gusto niya ang tunog ng halakhak nito sa mga biro niya. Kapag si Maria ang kasama niya ay walang nakakabagot na sandali. Nagpapabuntong hininga siya at patamad na lumabas ng veranda. Naiinip siya at gusto niya sanang pumunta ng paradiso pero may pinuntahan yung driver at ang kanyang lola. Napalingon siya nang tawagin ng katulong. May bisita ka, Jess. Maria daw. Anito. Agad ang pagpasok niya sa bahay. Tuluyang lumipad ang nararamdamang pagkabagot. Maria, welcome to Villaroman. Masaya niyang bati na inilahad pa ang dalawang braso
na napalitan ng iwi ng kumirot iyon. Ang laki ng bahay niyo, namamanghang wika ng babae na iginagala ang tingin sa kabuuan ng salas. Namiss mo ba ako kaya ka nandito? Hindi no, sagot nito na may kasamang irap. Gusto lang ni Mama na magpasalamat sa ibinigay mong mangga at isinasauli ko na rin yung basket. May bayad ang mangga, Maria. Ganon? Magkano? Isang kiss. Pakindat niyang sagot. Kiss mong mukha mo, sagot nitong dumila pa. Eto naman para kiss lang. Sige na girlfriend. Ayoko. Anitong pinagdidiinan pa mga kataga. Dito lang sa pisngi. Saglit itong nag-isip. Basta sa pisngi lang ha. Pipikit pa ako kung gusto mo. O sige, pumikit ka muna. Nakangiting sumunod si Jess. Naramdaman niya ang hininga ni Maria sa kanyang pisngi at nang sa tansya niya ay malapit na ang mga labi nito ay ipinihit niya ang mukha. Sa kanyang labi dumapo ang halik niya. Agad ang panlalaki ng mga mata at pumumula ng dalagita. Malakas iyan nitong itinulak na muntik na niyang ikinatumba. Salbahe ka Roman, tila maiiyak nitong wika at kumaripas ng takbo palabas ng villa. Hinabol ito ngunit mabilis na itong nakasakay sa bike nito at nakalayo. Ano bang pinag-away niyo ni Jess Maria? Tanong ng tatay nito na tumabi sa kanya. Wala po, nakalabi niyang sagot na ayaw ipaalam kung bakit niya pinagtataguan ng kaibigan. Wala? Bakit hindi mo siya hinaharap? Kawawa naman yung tao oh. Ilang beses na nagpunta dito. Hindi ganyan ang tunay na magkaibigan anak. Anito at masuyo siyang inakbayan. Ang tunay na magkaibigan ay tumutupad sa usapan pa, sagot niya. Pero kapag may mga hindi kayo na pagkakasunduan, hindi solusyon ang pagtataguan ninyong isa't isa. Hinaharap ang problema anak, hindi tinatakbuhan. Mag-usap kayo. Everyone deserves a second chance. Palagay ninyo dapat ko siyang patawarin kahit na nangako siyang hindi niya tinupad? Kung sincere naman siya sa paghingi ng sorry, bakit hindi? Paano kung nasaktan ako sa ginawa niya na sinadya naman talaga niya? Bakit ka nasaktan? Ganting tanong ng ama niya. Hindi siya nakasagot. Ngumiti ito. Anak, kapag mahal mong isang tao, gaano mang nasasaktan, bibigyan mo siya ng chance. Kapag nag-effort din siya, pagbigyan mo. Kapag talagang hindi na, saka ka na tumigil. Matuto kang alamin kung kailan mag-hold on at kung dapat bang mag-let go. Malambing siyang hinapit nito. Huwag mong kalilimutan lahat ng mga sinasabi ko sa iyo, Maria. Wala na ako dito para yakapin ka ng ganito kapag may lalaking nanakit ng loob mo. Hindi ko na mapapahiran yung luha mo kapag may nanloko sa iyo. Napahikbi siya. Pa, masuyo siyang hinaplos ng kanyang ama sa likod niya. Hindi na ako magtatagal, Maria. Kung sana dalaga ka na, kakausapin ko si Jess kung talagang seryoso na siya sa'yo. Pero masyado pa kayong mga bata para malaman kung gusto nyo nga ba ang isa't isa. Sayang at hindi ko na masasaksihan ang pagdadalaga ng bibi ko. Tuloy na siyang napaiyak. Mahigpit siyang niyakap nito. Be strong, Maria, but stay sweet. Nakita ni Jess si Maria sa itaas ng gulod. Nakaupo paharap sa dagat sa ibaba. 3 araw na mula noong nakawan niya ito ng halik. At 3 araw na rin siya nitong hindi hinaharap. Kung ano-ano ang ipinadadala niya rito bilang peace offerings, pero lahat ng yon ay ipinababalik nito. 3 araw na rin siyang hindi makatulog. Hindi niya akalaing maaapektuhan siya ng sobra. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong pagkatuliro. Kung tutuusin ay hindi naman siya dapat makaramdam ng ganito. Hindi niya nobya si Maria. Pero bakit nga ba siya apektado? Napabuntong hininga siya. Naguguluhan siya sa nangyayari sa kanya. Asigurado lang siya ay gagawin niya ang lahat. Kakausapin lamang nitong muli. Napalingon si Maria nang marinig ang paglapit niya ng mga yabag. Bigla itong tumayo na makita siya at agad na sumimangot. Bakit ka nandito? Ayaw na kitang makita, Roman. Asik nito at humakbang paalis. Mabilis niya itong pinigilan sa braso at lumuhod sa harap nito. Maria, I'm sorry. Papiksing binawi nito ang kamay. Hindi mo naman tinutupad yung sinasabi mo. Sinungaling ka. Kaya nga nagsorry na. Sige na Maria. Patawarin mo na ako please. Ani ang pinagsalikop ang mga palad na tila nagdarasal. Hoy, hindi ako santo. Tumayo ka dyan. Gantihan mo na lang ako. Mas gusto pang sapakin mo ako kaysa hindi mo nakausapin kahit kailan. Bubugin mo ako kung gusto mo. Tinapunan siya nito ng matalim na ngiti at binigyan ng isang sampal. Ni hindi niya iyon maramdaman. Mainhin pa rin si Maria kahit galit.
Nakasimangot na tinalikuran siya nito at muling sumalampak ng upo sa damuhan. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at umupo sa di kalayuan dito. Peace na ba tayo? Tanong niya. Hindi ito umimik. Maria, bati na ba tayo? Minsan pa inirapan siya nito. Kapag inulit mo pa yon, hindi ka talaga makakikita. Hindi ka na makakausap na tulad ko. Banta nito. Promise. Tila nabunutan ng tinik na wika niya at may dinukot sa bulsa ng pantalon. Para sa'yo. Ngayon naman dinadaan mo ako sa suhol. Ano yan? Tingnan mo. Ipinatong niya iyon sa tabi nito. Marahang kinuha iyon ni Maria at binuksan. Isa yung gold brooch na may disenyo ng G-clef at grand piano. May floral design din ng mga talulot ng bulaklak at maliliit na brilyantitos. Tingnan mo sa likod. I will never forget, Jess. Iyon ang naka-engrave na mensahe. Pinaukit ko ang mga yan. Isang promise para kapag hindi ko tinupad, ay pwede mo akong sumbatan. Itago mo yan ha. And remember me every time you wear it. Malapit na ang paglubog ng araw. Napabuntong hininga si Maria. Isang araw na naman ang lumipas. Pakiramdam niya ay napakabilis ng oras at ngayon ay malapit na ulit magtakip siling. Bawat umagang dumarating ay labis niyang pinapasalamatan. Isang araw pa nilang makakasama ang kanyang papa. Isang araw pa rin nakakasama niya si Jess kahit ang kakulitan nito. Ngunit ang bawat gabi ay kinalulungkot niya dahil maaaring bukas ay hindi na maging maayos ang lahat. Hindi na magising ang papa niya. O baka bumalik ka na ng Maynila. Kung pwede nga lang niyang hilingin tumigil na lang ang oras sa pagtakbo. Mula sa laot ay napatingin siya kay Jess. Nang tumayo ito at iabot sa kanyang isang kamay. Halika, may ipapakita lang ako sa'yo. Anito at hinila siyang patayo. Ano naman yon? Basta, dinukot nito ang panyo mula sa bulsa ng green and black plaid short. Pero dapat meron nito para surprise. Kailangan pa ba ang piring? Ngumiti ang kaibigan niya. Promise, magugustuhan mo ang sorpresa ko. Huwag mong tatanggalin. At kapag tinanggal ko, hahalikan kita. Marahan niya itong itinulak. Natawa si Jess at inalalayan siyang makaangka sa motorsiklo. May 10 minuto rin ang itinakbo ng sasakyan. Nang maramdaman niyang paakyat ang daang kanilang tinatahak. Nang huminto ito ay inalalayan siya makababa ng lalaki. Pumesto ito sa kanyang likuran at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Naalala mo pa ba ang wish na sinasabi mo sa akin sa gulod? Tanong nito malapit sa kanyang tenga. Umiti siya at tumango. Naalala mo rin ba ang sinabi ko sa'yo? Na maniwala lang ako at baka may fairy godmother na makakarinig at ibigay yung wish ko? Tanong niya at marahang umiling. Para lang sa mga batang paslit ang wishes. Some wishes do come true, Maria. Bolong nito at tinanggal ang kanyang piring. Sa malapit sa bangin ay naroon ng isang grand piano. Tila namamalikmatang marahang lumapit doon si Maria at kinapa ang kamay upang tiyaking totoo ang kanyang nakikita. Nilingon niya si Jess na nakangiting nakatingin sa kanya. Paano mo nadala ito? Di makapaniwala niyang tanong. Hindi sumagot na iginiya lang siya nito paupo sa harap ng piano. Make your dream come true, Maria. Fairy godmother ba kita? Pwede bang Prince Charming? Sinalubong nito ang kanyang mga tingin. Napalunok ang dalagita. Masyadong malapit ang kanilang mga mukha at naalala niya ang ginawang paghalik sa kanya ng kaibigan. Mabilis niyang ibinaba ang tingin kasabay ng bahagyang pamumula ng mga pisngi. Agad na napansin ni Jess ang pamumula niya at mabilis na idinugtong. Balang araw kapag pwede na. Dumakwang siya at hinalikan ito sa pisngi. Salamat. Basta para sa iyo, Maria.